Magandang umaga po sa inyong lahat na mga nakakapanood, nakikinig nitong 7-minute prayer devotion sa umagang ito. Ang atin pong text ay makukuha po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi po dito, "There hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it." Ngayon po ay atin pong pag-usapan o atin pong bigyan ng devotion time ang patungkol po sa victory over temptation. Victory over temptation. Katagumpayan sa mga tukso. Victory over temptation. Sabi po dito ay, "There hath no temptation taken you." So dito po ay nabanggit po dito ang salitang temptation at of course, ito po ay sa Tagalog ay tukso, but the other side of that is also testing, mga pagsubok, trials, mga struggles, troubles na dumadaan sa ating buhay. But the generic term na ginamit po dito ay, or general term ay itong tinatawag na temptation. So, nais ko lang pong bigyan kayo ng 4 na mahalagang bagay para matandaan natin patungkol po sa temptation. Number 1, temptation is common to man. Sabi po dito, "There hath no temptation taken you but such as is common to man." Ano pong ibig sabihin ng common to man? Dito po ay nabanggit yung salitang common. Ibig sabihin ito'y karaniwan, ito'y ordinary, ito'y nangyayari sa lahat. Kung ika'y Kristiyano, kung ika'y anak ng Diyos, lahat po ay dumadaan sa tinatawag na tukso. O ang tukso po ay dumarating sa bawat isa. Iba-ibang form, iba-iba ang lakas, iba-ibang uri. But all of us ay dumadaan sa tinatawag na temptation. Of course, hindi lang po temptation, kundi yung trials, yung mga testing, yung mga troubles, yung mga pagsubok sa ating buhay. Lahat po tayo ay dumadaan dyan. Kaya hindi po pwede sabihin ng isang Kristiyano na, "Ay, bakit ako lang ang dumadaan sa isang pagsubok? Bakit ako lang ang nakakaranas nito? Bakit ako pa? Lord, bakit ako pa? Lord, bakit ako lang? Lord, sa dinami-dami ng dapat magkaroon ng ganito, bakit sa akin pa? Bakit ako pa ang dumadaan sa ganitong mga paghihirap, pagsubok, tukso, or itong tinatawag na temptation?" Mga kapatid, huwag po nating iisipin na tayo lang, sapagkat malinaw po dito that walang temptation na hindi dumarating sa atin na yung iba ay wala din. Kundi ang sabi dito, such as is common to man. Lahat po. Kung ako'y may dumarating na tukso sa aking buhay, sa'yo tutuksohin ka din. Kung may testing na darating sa'yo, sa akin may testing na rin na darating. Kumbaga sa isang klase, sa isang school, lahat ng mga estudyante ay nag-undergo ng tinatawag na exam, ng testing, ng mga quizzes. Lahat po, walang exempted, walang hindi kumukuha ng pagsubok o pagsusulit. Gayun din po sa buhay bilang Kristiyano. So, huwag mong iisipin na kapag may tuksong dumarating ay ikaw lang. Lahat po ay merong pinagdadaanan. Number 2, na dapat nating tandaan, temptation is controlled by God. Sabi po dito, "But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able." Notice the word, God is faithful,
who will not suffer or who will not allow you. So hindi niya hahayaan na ang isang tukso ay dumating sa atin na hindi natin ito kaya or mas mataas ito sa atin. Ito po ay lahat po ng pagsubok, lahat po ng tukso, lahat po ng mga kahirapan o anumang dumadaan sa ating buhay. Alam po ng Diyos yan. Siya po ang may control. He is the sovereign God. Wala pong lingid sa Diyos na dumarating sa atin. Wala pong nakakalampas na sasabihin natin, bakit hindi ito alam ng Diyos? Baka hindi alam ng Diyos na dumadaan ako sa ganito. Hindi po. Lahat po tayo ay dumadaan sa tukso o sa pagsubok at lahat po yan ay alam ng Diyos. Kontrolado ng Diyos. Hindi po galing sa Diyos ang tukso, pero ito po ay may approval ng Diyos. Lahat po ng katulad nung kay Job, sabi ng Diyos kay Satan, sige, gawin mo lahat yan, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. So, kontrolado ng Diyos, merong approval ang Diyos sa anumang dumarating sa atin. Temptation is controlled by God. Number 3, temptation can be carried by the Christian. Ang bawat temptation ay kaya nating pasanin. O kaya nating yung mga bigatin, yung mga pagsubok, yung mga dumadaan sa ating buhay. Lahat po ng dumarating sa iyo, sa akin, ay kaya natin ito. Dahil ito po ay, ang Diyos ay tapat. Sabi diyan, siya ay tapat na hindi niya hayaan na tayo ay matukso na mas mataas sa ating kakayahan. So, ibig sabihin, kaya natin ito. Of course, sa tulong ng Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, ay wala tayong magagawa. Without God, without Him, we can do nothing. Wala tayong power, wala tayong strength, wala tayong lakas, wala tayong kakayahan. Pero notice the word, He will not suffer you to be tempted above that ye are able. Kaya, bawat pagsubok, bawat tukso na dumarating sa atin, huwag nating sasabihin na, ay hindi ko to kaya. Sa simula pa lang, pag sinabi mo hindi mo kaya, ibig sabihin, nag-give up ka na, nag-give in ka na, bumigay ka na. Dapat, lagi nating iisipin, itong pagsubok na ito, ay kaya ko ito, sapagkat ito'y dumaan sa approval ng Diyos, alam ito ng Diyos, at hindi hahayaan ng Diyos na may dumating sa ating load of temptation or load of testing, load of trial na hindi kaya ng ating capacity. Parang mga tulayan, hindi po padadaanin ang mga sasakyan ng malalaking trucks, malalaking buses sa isang tulay na alam ng engineer o ng public works and highway na yan ay magigiba. Kaya nga merong merong limit ang weight ng bawat dumadaan ng mga sasakyan sapagkat hindi pwedeng daanan ng isang tulay na siya'y bibigay. So, ganun po sa atin. Bago yan dumating sa atin, ay nasala na yan ng Diyos. God is the one who says, go or stop sa bawat temptation na dumarating sa atin. Kaya wag natin sasabihin na, hindi ko ito kaya. Napakabigat naman ito. Sa atin, akala natin napakabigat, pero pag nandyan kasi ang Diyos, gagaan yan sapagkat ang gusto kasi ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Which we come to number 4. And the last, sabi dito, temptation comes with a way to escape. Sa bawat temptation na dumarating sa atin, meron itong kaakibat, meron itong kasama. Sabi dito, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So, may kasama na siya. It comes with a way to escape. Merong kaparaanan para matakasan, malayuan ang tukso. Ano po? So, wag natin sabihin na tukso, layuan mo ako o ang tukso ang dapat lumayo sa atin. Tayo ang dapat lumayo. Tayo ang dapat hanapin natin. Sa bawat tukso, sa bawat trial, sa bawat testing, let us always ask the Lord, Lord, saan po dito yung escape?
How can I escape? How can I bear it? How can I pass this test? How can I escape this temptation? How can I bear this trial in my life? Laging sa Diyos tayo. That's why the victory over temptation ay kapag tayo'y lumalapit sa Diyos at tayo ay sumasangguni sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. So, tandaan natin mga kapatid, temptation is common to man, temptation is controlled by God, temptation can be carried by the Christian, and temptation comes with a way to escape. Praise the Lord for this morning devotion. God bless you. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Nawa po ito yung magbigay sa amin ng paalala na mapasahan namin lahat ng mga temptation, mga testing, trials sa aming buhay by claiming the victory that you have given us through the escape that you always provide in every temptation, in every trial, in every testing of our lives. In Jesus' name we pray. Amen.